Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Berto. Isa akong balot vendor dito sa Pasig. Matagal ko na talagang gustong ikwento to. At sa tuwing naaalala ko, nanlalamig pa rin ang katawan ko. Sana po matapos niyong basahin. Ito po ang dahilan kung bakit hindi na ako napapadayo sa parte ng Pasig na yon. Gabi-gabi, naglalako ako ng balot. Paikot-ikot ako sa Ortigas area. Minsan sa may Kapitolyo, minsan sa dating Ultra. Tahimik doon kapag 10 oras na ng gabi. Pero minsan may mga nagja-jogging pa. Pero kapag alas 10 na, kalimitan, ako na lang mag-isa. Para bang mga ilaw na lang ng poste ang nagbabantay sa akin. Sa totoo lang, gusto ko ng ganitong tahimik. Walang traffic, walang ingay ng jeep. Pero may kakaibang lamig sa hangin kapag dumarating ako sa mismong gate ng lumang Ultra. Hindi ko alam kung dahil lang sa malamig na simoy ng gabi o dahil may mabigat talaga sa paligid. Noong bata pa ako, narinig ko na ang kwento tungkol sa Wawawi Stampede. Sabi ng mga matatanda, February 4, 2006 daw nangyari yon. Libo-libong tao ang pumila sa labas ng Ultra para sa anniversary ng show. Lahat gustong makapasok, lahat umaasang manalo. Pero imbes na premyo, trahedya ang nakuha nila. Mahigit 70 ang patay, daan-daan ang sugatan. Marami sa kanila mga nanay, tatay, lola, mga umaasang kahit minsan sa buhay nila, suswertihin din. Simula noon, sabi ng mga taga rito, may mga nakikita raw sa paligid ng Ultra. Mga nakapila pa rin parang naghihintay. May mga umiiyak, may mga nag-aabot ng papel. Marami pang ibang kwento galing sa mga taong madalas na nasa paligid ng dating Ultra. Pero para sa akin, noon, mga kwentong pampalipas lang ng oras yun. Isang Biyernes ng gabi, mahina ang benta ko sa Kapitolyo. Naubos ko na halos kalahati ng basket ko pero gusto ko pa magtinda ng kaunti bago umuwi. Naisipan kong dumaan ng Ultra. Baka may mga tambay pa ron o gwardyang nagjo-duty. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lang ang yapak ko sa kalsada at ang huni ng kuliglig. Sumisigaw pa ako ng balot, penoy, may suka pa. Habang naglalakad ako, may boses na sumagot. Kuya, pabili po. Paglingon ko, may 5 tao sa gilid ng gate. Nakaupo lang sila, maayos, tahimik. Pero mahirap maaninag ang mga mukha nila sa ilalim ng mga madilaw na ilaw ng poste. Nilapitan ko sila. Anong balot po ang gusto nyo? Sabi ko. Isa-isa silang bumili. Tahimik lang, pero lahat nakangiti. Nung inabot ko ang balot sa isa sa kanila, napansin kong malamig ang kamay niya. Parang yelo. Nashock pa nga ako sandali, pero baka malamig lang talaga ang panahon, sabi ko sa sarili ko. Habang kumakain sila, nagtanong ako, may show ba ulit dito? Ang dami nyo ah. Ngumiti lang sila sabay sabing, naghihintay lang kami kuya, matagal na nga kaming nakapila.
Medyo nagtaka ako kasi bakit gabi ang palabas kung meron man, pero di ko na lang pinansin. Naglakad ulit ako paikot sa gate. Maya-maya, may narinig akong ingay sa di kalayuan, parang nagkakagulo. May sumisigaw at parang may mga nag-uunahan. Nang lumingon ako, nanindig ang balahibo ko. May mahabang pila ng mga tao sa tapat ng gate ng Ultra. Mga lalaki, babae, bata, matanda, lahat may hawak na tiket, lahat nakayuko at ang ilan umiiyak pa. Hindi ko alam kung may event ba pero 10:00 na yun ng gabi. May palabas pa ba ng ganong oras? Lumapit ako ng konti. Ah, may palabas ba kayo? Tanong ko pero walang sumagot. Ang narinig ko lang ay mahihinang hikbi. Papasukin mo na kami. Nang paalis na sana ako, biglang napigtas ang tsinelas ko. Napamura ako. Buwisit naman ngayon pa. Umupo ako sandali para ayusin. Habang nag-aayos, napansin kong may mga tsinelas at sapatos sa gilid ng kalsada. Napakarami, Miss Eleven. Iba-iba ang laki. May pambata, may pangmatanda, may dugo pa nga akong napansin doon sa iba. Inisip ko baka naiwan lang ng mga nakapila kaya lumapit ako ng konti. Pero bago ko pa mahawakan yung isang pares, may boses na lumapit. Matandang babae, payat, nakabalot sa kumot at para siyang nilalamig. Sabi niya, "Huwag mo nang ayusin yan, iho. Marami ng tsinelas dito." Ngumiti siya sa akin ng bahagya sabay turo sa gilid. Pagtingin ko, isang bundok ng sapatos at tsinelas ang nakatambak sa tabi ng gate. Luma, maputik, may halong dugo, at may mga papel na nakakabit na parang may mga numero. Mga nakasulat doon, victim number 12, victim number 37, victim number 68. Bumalik ang tingin ko sa matanda pero wala na siya. Paglingon ko ulit sa pila, yung mga tao kanina nakatayo pa rin pero iba na sila. Puti na ang mukha, parang mga naubusan ng dugo sa katawan. Yung mga mata nila, blanco. Hindi ko na namalayan kung paanong lumabas sa bibig ko yung malakas na sigaw. Pakiramdam ko nahulog sa sahig ang puso ko. Tumakbo ako ng hindi lumilingon. Bit-bit ang basket, halos madapa sa bilis ng pagtakbo ko. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin yung sa hangin yung tunog ng sigawan. Parang yung araw ng stampede na paulit-ulit na nangyayari. Pagdating ko sa kanto, may tanod na sumalubong sa akin. "Oh, saan ka galing, Manong? Bakit hingal na hingal ka?" Hindi ako makasagot. Nilapag ko ang basket ng balot sa harap niya. Nung sinilip niya, napaatras siya. Kasi sa loob ng basket, wala nang balot. Puro basurang may dugo na ang laman, mga sirang tsinelas, at sa ilalim ng basket, may lumang ticket ng Wawawi. May pangalan pa, Maria D. Entry number 43. Nang tignan ko ang paa ko, nakita kong nakatapak na lang pala ako. Kanina, suot ko pa yung isang pares ng tsinelas ko. Paglingon ko sa tabi ng poste, may isang pares ng sapatos, naputik, punit, at may nakasulat din, victim number 43, Ultra 2006. Mula noon,
Hindi na ako nagawi sa lumang ultra. Lagi kong nilalayuan ang lugar na yon. Pero may mga gabi, kapag napapadaan ako sa tapat, parang may mga boses pa rin akong naririnig. Kuya, pabili po. Mahina, parang galing sa malayo. Minsan nilalagay ko na lang ang isang balot sa gate. Parang alay. Para kung sakaling bumalik man sila, hindi na nila ako hanapin. Ngayon, tuwing may nakakakita sa akin at nagtatanong kung bakit hindi na ako nagbabalot doon, ang sinasabi ko na lang, may mga suki akong hindi ko na kayang pagsilbihan. At kapag tinatanong nila kung sino, ngumingiti na lang ako ng mahina. Saka ako sinasabi, mga suki ko na hindi na nakauwi. Yun po ang kakaibang karanasan ko sa dating ultra. More power po sa inyo, Miss 11. Ako po si Berto, balot vendor, dito sa Pasig. At ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.